Another day, another motovlog mga ka-wonder. Andito na naman tayo sa panibagong kwento ng kilabot. Makapapulutan ninyo ng aral. Sa ka-wonder true confession, kababalaghan. Ako si ka-wonder, ang inyong kasamang rider. At ang kwento nating ibabahagi ngayong gabi ay pinadala ng ating taga-subaybay na mula sa Cavite. Ang mga paaralan ang siyang pangalawang tahanan ng mga kabataan. Lugar kung saan sila natuto ng leksyon at mga aral sa buhay. May mga paaralan ding nagtuturo sa mga kabataan ng relihiyon at pananampalataya. Lugar kung saan pinagyayaman ang diwa at kaisipan. Ngunit paano kung ang lugar kung saan magsisilbing kanlungan ng karunungan at kaligtasan ng mga kabataan ay may lihim na nakaraan? Sa katahimikan ng gabi ay may mga nilalang na siyang nagbibigay buhay sa madilim na pasilyo at gusali ng paaralan. Handa ka na ba? Huminga ng malalim, talasan ng pakiramdam, at huwag na huwag kang sisigaw. Ang kwento natin ngayong gabi ay may pamagat na ang alay. Ikikwento natin ang salisay na ito base sa point of view ni Paulo. Ako si Paulo, isang security guard sa isang private school dito sa Cavite. 3 taon na rin ako nang huli nagtrabaho sa lugar na ito. At masasabi kong hindi ito basta-basta trabaho, lalo na kung gabi na. Hindi ko nababanggitin ang pangalan ng paaralan para na rin maprotektahan ang mga batang nag-aaral dito. Ngunit, kung isa kang estudyante o empleyado sa paaralang ito, siguradong alam mo kung anong gusali ang tinutukoy ko. Ang lumang kapilya sa likod ng gymnasium. Unang araw ko noon sa night shift, 10:00 ng gabi, paikot-ikot ako sa compound, dala ang flashlight at radyo. Tahimik ang gabi. Sa may likuran ng gym, may isang maliit na gusali. Luma at masasabi nating matagal nang nakasara ang kapilya. Hindi na ito ginagamit. Sabi-sabi, dating dinadalanan daw ito ng mga estudyante bago kumuha ng exam. Pero dahil luma na, kinandado na raw ng school ng admin ang lugar na ito. Wala nang misa, wala na rin paring nagpupunta. Pero bakit nung gabing iyon ay may ilaw? Ilaw na kandila sa loob mismo ng saradong kapilya. Lumapit ako. Sinilip ko sa maliit na siwang ng bintana. Tama nga, may kandila sa loob. Sa may altar, may nakatalikod na lalaki. Nakasuot ng itim na sutana. Tila isang paring nagdadasal. Sir, tanong ko habang kumakatok. Bawal po dyan. Sarado na po ang kapilyang ito. Hindi ito kumibo. Hinawakan ko ang doorknob. Sarado. Nilapitan ko ang radyo. Control, may tao sa loob ng kapilya. Baka po pari ng parish o intruder. Imposible yan, Paulo. Walang pari dyan. At matagal nang walang chapel dyan sa lugar na yan. Baka anino lang yan. Bumalik ka na dito. Pero maniliw ang nakita ko. May pari talaga. Kinabukasan, sinabi ko sa senior guard ang nakita ko. Napakatingin siya sa akin at bumulong sa mahinang boses. Sabi niya, kung ayaw mong mawala ng bait, huwag mong pakialaman ang kapilyang yan. Simula noon, gabi-gabi kong narinig ang pagkalembang ng kampanya sa kapilya. Mahina, tila pinipigil ang tunog, ngunit malinaw sa tenga ko. 12:00 ng hating gabi, eksakto. Palaging walang palya. Tumutunog ito. Minsan,
May narinig akong nagkakanta ng Latin mula sa loob. Mga dasal na hindi maintindihan. Hindi ako relihiyoso, pero kinikilabutan ako. May pagkakataong habang umiikot ako sa compound, ay parang may aninong sumusunod sa akin. Isang lalaki, may suot na sutana at walang muka. Isang gabi, walang buwan. May narinig akong umuungol sa loob ng kapilya. Mahina, parang babae. Napaatras ako. Akma na akong aalis, may narinig akong bumulong sa tenga ko. Sakripisyo. Isa pa. Kailangan ko ng isa pa. Di ako mapalagay. Kinausap ko ang janitor na pinakamatanda na at matagal na nagtatrabaho sa paaralan, si Mang Celso. Tahimik lang siya nagkakapi sa maintenance room. Totoo ba, Mang Celso, na may multo sa kapilya? Napabuntong hinga siya. Huwag mo nang ungkitin, Paulo. Pero dahil sa sinabi mo na rin, oo, may multo riyan. Ayon kay Ma'am Celso, noong dekada 90, may paring nagmimisa sa kapilya. Mabait at masigasig. Pero isang araw, bigla na lang nawala ang bata. Isang estudyanteng babae sa grade 6. Ilang linggo ang lumipas. Naamoy ang mabaho mula sa ilalim ng alalim ng altar. Nabuksan ng top door, nakita ang bangkay ng bata, duguan, at may simbolong isinulat sa kawayan. Nakita raw ang pari, nakabitin sa bell tower, nagpakamatay. Hindi na binuksan ang kapilya simula noon. Pero may mga nagsasabing hindi raw nagpakamatay. Baka raw sinapian ng masamang espiritu. May nagsabing pananampalataya raw ang motibo, ngunit naging ritual ng demonyo. Simula nun, taon-taon, may nawawalang gamit, hayop, o tao malapit sa kapilya. Isang gabi, narinig ko bukas ang pinto ng kapilya. Ang hindi pwedeng buksan. Tumakbo ako papunta roon. Wala akong takot nun. Dala marahil ng pagod at galit na rin sa paulit-ulit na kababalaghang aking nararanasan. Nandun siya, ang pari. Pero wala siyang muka. Itim na butas lamang. Nakalutang siya sa ere. Tumulong ka sa sakripisyo, bulong niya. At mula sa anino niya, may lumabas na mga kamay na itim. Mahaba, malamig, para akong gustong hilahin. Sumigaw ako, tumakbo, tumalon sa rehas kahit masugatan. Kinabukasan, nagpasa na ako ng resignation letter. Ngayon, nasa ibang trabaho na ako, malayo sa Cavite. Hindi ka na muling binalikan ng paaralang iyon. Pero minsan, habang natutulog ako, naririnig ko pa rin ang kampanang iyon. 12:00 ng gabi. Tila may tinatawag muli at sinasabi niyang isa pa, isang sakripisyo pa. Huwag kayong basta-basta papasok sa lumang kapilya. Hindi lahat ng paring banal at hindi lahat ng dasal ay para sa Diyos. Laging tatandaan mga ka-wonder, hindi lamang tayo ang nabubuhay sa mundong ito. May mga kwento ng kahapon na humihinga pa rin sa ating paligid. Kaya maging mapagmasid, makiramdam, at higit sa lahat, punuin ng pananampalataya ang iyong puso. Muli, ako si Ka-Wonder na nagsasabing, another day, another motovlog mga Ka-Wonder. Ride safe, ride free, and ride with your heart. At kung nagustuhan ninyo ang kwento natin ngayon, huwag kakalimutang i-like, i-follow at i-share ang ating page No Wonder Will Motovlog sa Facebook, YouTube, Instagram at TikTok. At kung may sarili kayong kwento na kababloghan, pag-ibig o lihim na nakaraan, magpadala lamang kayo ng message sa aming mga social media platform at kami na ang bahala magbigay ng boses sa inyong kwento. Hanggang sa susunod na biyahe ng isip at damdamin, ako si Ka-Wonder at ito ang inyong Ka-Wonder True Confession Kababalaghan. Salamat!